Yun, good day guys, and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Meron tayong ipapakita ngayon, Oxbike Slim na nagpa-fire mag-isa. Madali lang yung problema niya and ipapakita ko sa inyo sa video yung nangyayari sa unit and kung paano natin ito nagawa, no? And meron tayong ni-repair na piyesa. And simple lang naman siya pero papakita ko na lang sa inyo. So ito yung device. Yan. So isang mapapansin nyo dito, okay, sa isang mapapansin nyo, baklas na siya, diba? So may mga video naman tayo paano baklasin. May tinuturo ako dyan na isang pyesa na, okay. So sa part na to pala, pinapakita natin yung mga area kung saan nagmula yung issue. Kasi nabasa yung unit. So pag nabasa yan, posibleng maapektuhan yung ating sensor. Isang mapapansin nyo guys, yan, tinuturo natin yung umiilaw mag-isa yung indicator na nagpa-fire siya. Okay, so sa part na to, pinipitik-pitik ko yung, yan, papansin nyo. Tinetesting natin yung sensor. Kasi yun yung unang hinala ko. Posibleng itong air draw sensor ang problema. Yung air draw sensor guys, parang isang maliit na microphone yan sa loob ng device natin. Okay, ito pinapakita natin ng malaki kapag sinushirt ko. Yan, isinushirt natin yung yan, kita nyo. Magpa-fire yan kapag isinushirt mo yung red at saka yung blue. So magpa-fire yung device. And may mga pagkakataon guys na nagpa-fire mag-isa yan hanggang sa masunog yung ating OCC dito sa cartridge. Okay, pinapakita natin dito, pinofocus natin mabuti. Yan, nagpa-fire siya guys, kita nyo. Yan, umiilaw yung green. So tatanggalin muna natin itong rubber. So pag natanggal na natin yung rubber, susubukan natin ganito. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin natetesting yung shorting ng air draw o yung sensor natin. So dito, medyo iniikot-ikot ko siya, pinipitik-pitik ko. Kita nyo ba? Pinipitik-pitik ko yan para makita ko kung shorted yung sensor. Kasi pag sobrang sensitive na yung sensor, ayan, nagpa-fire na siya mag-isa. Kita nyo ba? Oh, ayan oh. So yun yung isa sa mga tracing o troubleshooting natin kung paano makita yung issue. Kung sensor ba siya or may iba pang piyesa na nagluloko sana. Pwede rin kasi na sa mismong board. Okay, kasi pwedeng, halimbawa, shorted yung sa may parte ng terminal or dun sa controller. Pwede rin dun. Pero dito sa area na to, sa sensor talaga siya. And dito gumamit tayo ng clip. Sinubukan natin i-clip siya. Ayan, kita niya. So, yung clip na yan, tutulong yan sa atin para matanggal natin ng maayos yung mga wires. Kasi gumagalaw-galaw yan guys kapag wala yung clip. So pwede kayong gumamit ng ibang klaseng clip para manatili sa position yung tinatanggalan natin ng mga wires. So ang gagawin natin dito guys, papalitan natin yung piyesa na yan. So tandaan nyo lang guys yung orientation ng mga wire na yan para pag ikinabit nyo siya hindi magkabali-baliktad, no? Kasi pwedeng magkaroon pa rin ng issue pag bali-baliktad yung ginawa nyo. Although parang switch lang naman yan. So magko-concentrate kayo dun sa part kung saan tama yung connection. Mas okay pa rin kung lagyan nyo ng picture bago kayo gumawa. Picturean nyo yung original na location ng mga wires bago nyo palitan. Although pwede rin natin pwede tayong gumawa ng switch. No? Dyan sa area na yun, pwede tayong maglagay ng button dun sa pinipress natin na blue and red wire. Kasi yan yung main switch, no? Pwede natin gawin yun. Pero dito, sinubukan nating palitan yung yung air draw sensor o switch. So dito, ikakabit natin siya guys. And syempre, unahin natin yung red. Yan, papakita natin. Unahin natin yung red. And then, pag naihinang na natin yan, then yung blue naman. Yan.
So, malaking bagay yung meron kayong mga replacement, no? Pag minsan may mga old devices kayo ng Xlim or ng mga, pwede yun sa mga disposable pads. Kung meron kayong mga disposable pads na hindi na ginagamit, mga nakatambak na lang, pwede nyo kunin yung sensor doon, na meron din sila sigurado kasi air draw din yung activation nila. So, pwede nyo kunin yun and ikabit nyo yung connection. Pag minsan, dalawa lang yung connection, so, posible nga ikakabit nyo lang ay itong, ipakita ko. So, yung blue and red wire, no? Hindi ko makakuha yung brush ko eh. Hayaan na natin. So, ayan, naikabit na natin guys, and tetestingin na natin yan. So, basta mag-concentrate kayo dun sa red and blue. Kasi yun yung parang, yun yung pinaka-activator. So, dito ginabit na natin yung goma. And, sinubukan na natin ilagay. And, ito, tinetesting ko. Kapag pinipitik-pitik mo siya, dapat, kung may sira pa rin yung sensor na ikinabit natin, dapat pa rin yan. Mag-activate pa rin yung firing. Pero hindi na. So, dito pinapakita natin yung sirang sensor. Shorted na siya. Masyado ng sensitive. No? And, tetestingin natin yan mamaya. Gumagamit pala ako ng hose. Yun. Pag tinetesting ko yan, mahirap kasi yung higupin mo lang siya ng ganun. Gagamit tayo dyan ng hose, guys. Naipakita ko na rin yata sa ibang video nung, na gumagamit ako ng hose. Pwede naman kahit anong klaseng hose eh. Basta yung maliit. Kahit straw. Alam mo yung straw ng soft drinks. Pwede rin yun. Ididikit mo lang doon sa goma. Tapos, ihigupin mo ng konti. Pwede yun yung soft drinks na straw. Yan. Yung isang yan, sinadya ko talaga magkaroon yan para sa mga ganitong units. No? Pwede rin yung tubing ng motor basta hindi pa nagagamit sa gasolina. Ayan, kita nyo. Nagpa-fire na yan, guys. Nag-activate siya pero parang hindi niya na-detect yung coil. So, linisan lang natin ng konti. Dapat kasi yan na-detect niya. Pag hindi na-detect, guys, subukan nyo lang linisan yung mga contacts na yan, yung mga pins. No? Ayan, kita nyo. Nagpa-fire na siya, oh. So, ano yung posibleng gawin? Halimbawa, ayaw mag-fire. May papakita rin ako next, Ayan, pakita ko sa inyo. Gumagamit lang ako ng pwede yung lumang face mask or bagong face mask. Yung mga ginamit nyo kahapon, dun sa repair na yun, ipapakita ko. Ayan, hinihigop natin. Kita nyo. Nagpa-fire na yan, guys. Kita nyo, umuusok na siya. So, sa part na to, na-repair natin yung unit. Okay, dun sa mga mahihirap na manghigupin, pag minsan mararanasan nyo yun, yung pag hinihigop nyo gano'n, napakahirap mag-fire. Kailangan nyo pang itodo yung higop. Okay, dito tinatry natin pitigin na. Pero hindi na siya nagpa-fire mag-isa. So, okay na yan. So, pag minsan yung device nyo hindi nagpa-fire or magpa-fire siya kapag sobrang hirap higupin, pag tinindihan nyo higop, saka magpa-fire, ipapakita natin yun. Simple lang din yun. Madali rin yung solution. Yung isang yun yata, Relix yung ipinakita ko eh. No? So, sa part na yun, ang alam ko, ginamitan ko lang muna siya ng tissue. Simple lang naman. No? Pero hindi lahat ng pagkakataon ay pwedeng yun ang problema. May mga pagkakataon na shorted talaga yung unit. Kaya nagpa-fire mag-isa. No? And iba yung process ng pagre-repair nun, guys. Mas ng konti. Mas mahirap siya ng konti. Ito madali lang to eh. Hindi naman sobrang complicated. No? Although kailangan mo pa rin ng skills dun sa part kung saan ihihinang mo siya. No? So yun guys, ito. Sana na ipakita natin ng maayos yung paano ma-repair yung nagpa-fire ng kusa. And ang issue ay air draw sensor. No? So yun guys, ito po muli si Daddy Bean. Ingat kayo. Bye-bye. Oof!